For the first time experience ng Ati-Atihan Festival ay sobrang nag-enjoy talaga ako. Kaya for today's mini vlog ay ito pala ay sobrang aga ko pala ditong nagising dahil para mayroon akong time na makapag-aura. Char. Linano talaga namin ito na 4 AM kami alis ng bahay para pagdating doon ng Kalibo ay makapagsimba pa kami. Dahil sa sobrang aga ng alis namin ng bahay ay itong aking kana ay pinunasan lang pala namin ito at binihisan. Pag mga ganitong oras ay hindi talaga ako nahihirapan sa aking kanang gisingin dahil alam niya na aalis kami at excited talaga siya pag kami ay umaalis. Ang kasama pala namin papuntang Kalibo ay ang aking kaibigan na si Ann. Dahil umuwi pala siya sa kanila sa Pilar kaya dito na lang kami nag-meet up sa Lotod-Lotod sa may 7-Eleven. Akala ko kasama niya yung iba niyang mga kapatid at mga pamangkin pero pagdating ko dito sa loob ay dalawa lang pala sila. Bumili na din pala ako dito ng coffee at saka sandwich kasi medyo malayo-layo nga yung aming biyahein. Pagkatapos ko magbayad ay ito lumabas na din kami at dito ko na din pala pinasakay si Pepe at ang aking pamangkin na si Daniel kasi hindi na kami nagkasya doon sa aming sasakyan at dito naman ay dalawa lang sila. Hindi kasi sumama yung ibang kapamilya ni Ann kaya ito dalawa lang sila. Pinauna na din namin si Ann at kami naman ay susunod lang sa kanya kasi siya yung mas may alam sa daan papuntang Kalibo. Ang akala ko ay dadaanan pa namin yung Ibisan pero ang galing talaga ng aming tour guide kasi dito na kami dinaan sa Panitan at ang labas na namin ay Sigma. Makalipas yung isang oras ay nakarating na kami dito sa Kalibo at yung dalawa ay ang sarapan ng tulog. Uminto pala muna kami dito sa may gas station para magpagas. At pagkatapos ay ito papasok na kami sa loob mismo ng proper ng Kalibo. Buti na lang mayroong kakilala dito si Ana. Dito nakatira kaya dito na namin iiwan yung aming mga sasakyan. Kasi pag dinala namin sa loob ay baka wala na kami may mahanap na parking at baka mahihirapan kami pag nilabas pag kami ay uuwi na. Kaya ito sumakay na lang kami ng tricycle papuntang simbahan. Kakaiba nga yung tricycle nila dito dahil ito nagkasya kaming 10. Mabuti na lang hindi talaga kami nag-attempt na dalhin yung aming sasakyan dito sa loob kasi ayan ang dami na talagang mga nakapark sa gilid ng kalsada. Medyo malayo pa nga yung simbahan dito pero dito na lang kami binaba ng tricycle driver kasi bawal na pumasok yung mga tricycle kaya ito nilakad na lang namin papunta doon sa simbahan. Medyo malayo nga itong nilakad namin pero okay lang, masarap naman maglakad kasi maaga at hindi mainit. Akala ko kanina ay wala masyadong tao pero pagdating ko pala dito na malapit na sa simbahan ay grabe ang dami ng tao. Hindi pa nga kami nakapasok sa loob pero ito na ang bumubungad sa amin kung gusto namin magpa-pen. At simulat pumasok kami dito sa loob ng Kalibo ay marami na talaga kami nakita mga pulis kahit saan. Ang akala ko talaga ay makakapasok kami mismo sa loob ng simbahan pero hindi ko alam na ganito pala kadami ang tao, as in grabe ang daming tao. Dahil sa dami ng tao ay huminto na lang kami dito at hindi na kami nakipagsiksika na makapunta na malapit sa simbahan. At mayroon naman silang nilagay na TV screen dito sa labas. Pagdating pala namin dito ay nasa kalagitnaan na pala yung mass kaya ilang minuto lang ay natapos na din yung misa. At ito nagkantahan na din. Pagkatapos pala ng misa ay ito naglabasan na pala yung mga tribo. Hindi ko alam kung ito ay magsisimula na ang kanilang mga parade.
Pagkatapos namin manood doon sa loob ay ito lumabas pala muna kami at naghanap kami ng mga t-shirt na maiprintahan. Mabuti na lang may nakita kami dito na tag 150. Yun nga lang, hindi na kami makapamili sa gusto naming design dahil halos lahat ay ubos na. Dahil no choice na kami ay yun na lang yung kinuha namin yung kung anong available nilang design. Para kompleto daw yung aming accessories ay ito bumili din kami na parang headband. Buti na lang magaling si Ann tumawad kaya ito nakuha lang namin ng 20 pesos, charis. Tapos ay dito naman kami pumunta sa kanilang market at ito nga ang aking mama ay bumibili ng bag kasi nagandahan siya ng design. Bago pala kami babalik doon sa may plaza ay ito lalabas pala muna kami dahil maghahanap kami ng aming makakainan. Dahil sobrang busy pa yung mga tao doon sa may plaza kaya ito dito sa market nila ay wala pa masyadong mga tao. Dito kami una pumunta sa Jollibee kasi yung Jollibee doon na malapit sa plaza ay wala ka talagang mapapwestuhan kasi ang daming tao at dami talagang taong mga nakapila. Ganun nga din ang pagdating namin dito ay ang dami talagang mga nakapila. Dahil wala kami may nakitang maupuan kaya dito na lang kami lumipat sa Mang Inasal. Mabuti na lang ay ito wala masyadong mga nakapila. At hindi na din kami naghintay ng matagal kasi sinerve ka agad yung aming mga orders. Ngayon alam na ganito pag crowded, charis. O siya, see you on my next kaganapan part 2.